Guro, tapos na po ang sentensya ko ngayon at palalayain na ako. Sa hinaharap, ingatan po ninyo ang inyong sarili. Stella, bagamat ikaw ang sagradong katawan ng ibong apoy, ang iyong banal na kapangyarihan ay hindi pa ganap na nagigising bago ang gabi ng kabilugan ng buwan, dapat mong hanapin ang taong iyon. Iyon lang ang paraan upang mailigtas ang iyong buhay. Sinusunod ko ang utos ng aking guro. Ako si Stella Salvador. Ako ang panganay na anak ng pamilyang Sandoval. 3 taon na ang nakalipas. Pinilit ako ng aking mga magulang na palitan ang aking kapatid na babae at magdusa sa bilangguan. Ran, lasing ka na. Huwag ka nang magmaneho. Aray. Ang daldal mo naman. Hindi ko sinasadya. Tatay, ayoko makulong. Tatay. Stella, magpalit kayo agad ng pwesto ni Ranran. Tatay, bilisan mo. Ikaw ang ate. Dapat mong tulungan ang iyong nakababatang kapatid. Ate, pakiusap, tulungan mo ako sa pagkakataong ito. Susundin ko lahat ng sasabihin mo sa hinaharap. Pagkatapos kong makulong, palagi akong inaapi at pinapalo. Hanggang sa ako'y iligtas ng aking guro. Umalis na tayo. Ikaw ang nag-iisang sagradong katawan ng ibong apoy sa mundo? Hindi ka dapat tratuhin ng ganyan. Tinanggap ako ng aking guro bilang estudyante at tinuruan ako ng maraming kakayahan. Kaya sa loob ng bilangguan, wala nang nangahas na umapi sa akin. Ay boss, masakit ba ang balikat at leeg mo? Masadyan kita. Mula noon, sa loob ng mga rehas na ito, ako na ang nagtatakda ng mga patakaran. Ang dating mahinang si Stella Salvador ay wala na. May ilang bagay na dapat nang tapusin sa pamilyang Sandoval. May utang sa akin ang pamilya Sandoval. Ngayon ay dapat nang magbayaran. Ay nako, Stella. Sa wakas, nakauwi ka na. Nitong mga nakaraang taon, ako at ang nanay mo, araw-araw kang inaalala. Ito ang sinabawan ng manok na inihanda ni nanay ng maaga, espesyal para sa'yo. Ate, pasensya na. Nagdusa ka dahil sa akin. Sa hinaharap, tiyak nagagantihan kita ng maayos. Sa loob ng 3 taon sa bilangguan, napag-isipan ko na ang hindi mabilang na mga sitwasyon ng pagtatalo, pang-iinsulto at pagtatakwil, pati na ang pisikal na away. Pero hindi ko inasahan na mula sa pamilya Sandoval ang pagmamahal at paghingi ng tawad. Stella, ako at ang nanay mo lagi naming gustong gumanti sa'yo. Kaya nga, nag-ayos kami ng isang napakagandang kasal para sa'yo. Maaari ka nang magpakasal ngayon. Kasal? Sa mayamang pamilya Vergara ng Ilog City. Kaya pala itong ipinapakitang kabaitan, para lang mapilit akong magpakasal sa lugar ng iba. Ang lakas ng loob ng batang ito, kailan pa naging ganito kalakas? Ate, hindi totoo yun. Hindi totoo? Na ipapakasal mo ako sa isang taong gulay-gulay, hindi rin totoo? Walang utang na loob, may utang ka sa amin sa pagpapalaki sa'yo.
At ngayon dapat kang magpakasal kay Gulinchi para sa pilit na kasal. Gulinsi? Kapag napakasal ka na sa pamilya Vergara, magkakaroon ka ng walang katapusang kayamanan at karangyaan. Swerte mo! Sige, papayag ako sa kasal na ito. Pumayag siya. Talagang nagpapanggap lang siya. Matagal na nating ginawang walang kwenta ang buhay niya. Saan siya kukuha ng lakas ng loob para sumuway sa atin? Ang gamot para pahabain ang buhay ko. Sa wakas ay natagpuan ko na. Pwede akong sumailalim sa pilit na kasal. Pero kailangan ninyong sabihin sa akin sino ang tunay kong mga magulang? Stella, ikaw ang aming tunay na anak na babae. Stella, bagaman ikaw ay may sagradong katawan ng ibong apoy, ang iyong buto ng ibong apoy ay matagal nang nahukay. Mukhang ang iyong mga kaaway ay may malaking impluensya. Ang mga kaaway na humukay ng aking buto ng ibong apoy, hindi ko palalampasin. Nalaman ko na ang pamilya Sandoval ay mga ordinaryong tao lamang, kaya't hindi nila maaring maging anak ang isang tulad kong may sagradong katawan ng ibong apoy. 20 taon nilang pinagmalupitan ang kanilang tunay na anak na babae. Pinilit akong magpanggap at makulong. At pinilit akong magpakasal sa iba. Mga tunay na magulang ba sila? Mahalaga na maihatid na natin ang tao sa pamilya Vergara. Sige. Ikaw ay aming nakita sa tabi ng daan. Ginoong Sandoval, Ginang Sandoval, narito na ang pamilya Vergara para sunduin ang nobya. Stella Salvador, sasabihin ko sa iyo, ang buhay mo ay aming iniligtas. Ngayon, ayaw man o gusto mo, sasailalim ka sa pilit na kasal. Mukhang wala akong malalaman mula sa pamilya Sandoval. Kailangan kong gawin ito bago ang gabi ng kabilugan ng buwan at makipag-dual cultivation kay Gulinchi para muling mabuo ang buto. Mahalaga na mapangalagaan ko ang aking buhay. Magbihis ka na agad. Narito na ang mga tao mula sa pamilya Vergara. Ano ba ang nagmamadali? Stella Salvador, hindi ka ba nagbabalak umatras? Sasabihin ko sa'yo, ikaw ang magiging kasangkapan sa pilit na kasal na ito. Kung ako ang gagawing kasangkapan, dapat sapat ang bayad. Kailangan ko ang 100 million cash at isang kasunduan para sa pagputol ng relasyon. Kayong mga walang utang na loob, hindi na ako kukuha. Papatingnan mo siya nagwawala na. Stella Salvador, ginaganti mo ang kabutihan ng masama. Kung talagang ayaw mo, edi wag na. Hay, hindi natin kayang pasukin ng Vergara family. Sige, papayag ako. Balita ko, sa pagkakataong ito, nakahanap sila ng babae na may kapalaran para sa pilit na kasal ng pamangkin ko. Titingnan ko, ano ang klase niya. Sir Vergara, kakatanggap lang ng mensahe. Ang Sandoval family, ang bride para sa pilit na kasal, pinapalitan nila ng kanilang ampon na babae, Stella Salvador. Kanina lang siya nakalabas mula sa pagkakakulong. Talagang tinutulungan ako ng tadhana. Mukhang hindi ko na kailangang mag-alala, ang pamangkin ko ay magigising. Ikaw ang mag-ayos. Sa panig ng Vergara family, siguraduhin walang lumalabas na balita. Opo. Nakita mo ang Sir Vergara at hindi mo pa alam bumati. Talagang walang modo. Karapat dapat, ang isang bilanggo ay bagay sa patay na buhay. Ang masamang bibig at walang kabaitan ang tunay na walang modo.
Mas mabuti pa ang patay na buhay hindi makapagsalita. May karakter. Mukhang hindi siya isang mahinang kalaban. Magkakaroon tayo ng magandang palabas. Manugang? Dumating ka na pala. Ito, Paano ko naman ito matatanggap? Ang suot mo parang isang itim na uwak. Sa tingin ko, hindi siya pinagpala, parang isang malas. Pinagpalaki ko si Moxie. Nanay, pagbalik ko, tuturuan ko siya. Narinig ko, isa siyang bilanggo, kaniya lang nakalaya ngayon. Nanay, nandito siya para sa yaman ng pamilya Vergara. Huwag kang malinlang niya. Ang pangalawang binibini, baka bulag talaga. Hindi lang bilanggo ang ate, siya rin ang pinakamalakas sa bilangguan. Subukan mo? Ayan, nagsasalita ka ng ganito sa akin. Moxie, huwag kang magpakabastos sa ate mo. Manugang, gusto mo bang una tingnan si Linje? Oo. Dalhin ang binibini sa taas. Kakaiba. Ang temperatura niya, kaya nga tinawag siyang taong patay na buhay. Mainit. Saan galing ang init? Lumapit pa. Maganda ang itsura niya. Pero hindi ko alam kung magaling siya. Ang init. Lumayo ka sa akin. Sino ang nagsasalita? Bitawan mo. Taong patay na buhay? Sa puso mo marami kang sinasabi. Ano? Naririnig mo ang iniisip ko. Naririnig mo talaga ang iniisip ko. Ngayon ko lang nalaman. Nakalagay sa kanya ang sining ng pagtatak. Ang mga ugat ay nakakulong. Kung patuloy na bababa ang temperatura niya, tiyak na mamamatay siya. Stella, dapat mong mabilis na hanapin ang katawan ng banal na anino bago ang kabilugan ng buwan makipagsama sa kanya sa pagsasama ng dalawang lakas upang muling maghulma ng buto. Sa ganitong paraan, mapipigilan mo lang ang pagkabuhay sa katawan. Kung hindi, sasabog ang katawan mo at mamamatay. Dahil ikaw ang solusyon sa katawan ko, magiging mabait ako at ililigtas ka. Anong gagawin mo? Huwag mo akong hawakan! Tulong! Stella Salvador ay inaapi ang kuya ko. Nanay, Lingji. Anong nangyari sa Lingji? Stella, ikaw, huwag kang gumawa ng kalokohan. Stella Salvador, kung saktan mo ang pinsan ko, gagawa ako para hindi ka makalabas sa kulungan habang buhay. Mga maingay. ano ang nangyari? Nanay, Wala tayong hidwaan. Bakit mo ako sinisiraan? Kung gusto mong mabuhay, huwag kang lalaban. Stella, pag-usapan natin ito, huwag mong saktan ang Lingji. Stella Salvador, ikaw ay baliw hanggang saktan mo ang kuya ko? Ako? Papatayin kita? Stella, pag-usapan natin ito ng mahinahon, tiyak na may pagkakamali.
Ang bilanggong ito, talagang gustong sirain ang Lingji. Tamang-tama. Sa komperensya ng paghalili sa grupo, tiyak na hindi siya makakasali. Kuya. Kuya. Bumubuti ang pulso ni Jiagu. Bumabalik na rin sa normal ang temperatura niya. Kung ganon, epektibo pala ang pagpapakasal kay Stella. Swerte lang yan. Ang bilanggong to, walang ganyang kapalaran. Kung may mang-abala pa sa pagliligtas ko sa kanya, hindi ako magdadalawang isip. Talaga bang may alam yang putang yan? Nagkamali ako ng tingin, bisit. Hindi ko dapat pabayaan na magising si Gulinsi dahil sa kanya. Kung masaktan man lang ang pamangkin ko, hindi ka na makakaalis ng buhay. Maniwala po kayo sa akin. Gagalingin ko po si Lindsay. Kailangan niya ng katahimikan ngayon. Stella Salvador, huwag mong sasaktan ang kuya ko. Kung hindi, hindi kita patatawarin. Naku! Sobrang naubos ang lakas ko kanina. Mawawalan na ako ng kontrol sa init sa katawan ko. Stella, kailangan mong hanapin agad ang katawan ng banal na anino. Bago sumapit ang gabi ng kabilugan ng buwan, dapat makipagpagsasama ng dalawang lakas ka sa kanya. Bahala na. Stella Salvador, anong gagawin mo? Ang daldal mo. Baka naman di naman pala tunay na lalaki. Tumahimik ka. Kung di mo kaya, tutulungan na lang kita. Spring has arrived. Nature awakens. It's the season for animal reproduction again. Makinig kayo! Cats. Napakawalang hiya mo. Patayin mo yung video. Tigilan mo yan. It's the season for animal reproduction again. Hindi pwedeng pakinggan ng batang to. Ma, papasok ako para iligtas si kuya. Kuya, nawala na ba talaga ang instinct mo? Stella Salvador, huwag mo akong hawakan. Kung hindi, hindi kita patatawarin. Nakontrol ko na ang lakas ko. Ikaw, ano na naman ang gagawin mo? Talagang walang kwenta to. Hindi tayo makakapagpagsasama ng dalawang lakas ng ganito. Mukhang kailangan muna siyang gisingin. Ma, tumigas na talaga. Nanay, Nakapal na talaga. inay, nakapal na. Nakapal na talaga. Kamao, nakapal na. Stella Salvador, walang hiya ka. Sinamantala mo ang pagkawala ng malay ng kuya ko para makipaglandian sa kanya. Makipaglandian sa kanya? Swerte niya nga. Lingji, Patay na. Ang pagdurugo ng ilong na ito ay dahil sa pagtaas ng dugo at enerhiya. Lahat ng indicators ni G. Vergara ay patuloy na bumubuti. Sa loob ng 7 araw, siguradong magigising siya. Doktor, totoo ba ang sinasabi mo? Stella, ikaw talaga ang swerteng bituin ng aming pamilyang Vergara. Ma, Ito ay ang minanang pulseras ng aming pamilya. Ibinibigay ko ito sa iyo. Haha, salamat. Huwag kang mainggit. Karapat dapat ito sa akin. Hambing pera-pera lang. Ang video kanina maganda ba? Stella Salvador. Hindi pwede. Hindi natin pwedeng payagang magising si Gulinji para makadalo sa komperensya ng paghalili sa grupo pagkatapos ng 7 araw.
Lumabas na muna kayong lahat. Si Stella na lang ang magbantay kay Lingji. Kung masyadong maraming tao, makakaabala lang sa paggaling niya. Ma, Ngayong gabi na tayo kumilos. Kailangang tapusin natin si Nagulinsi at Stella Salvador. Kasama kita rito sa buong gabi para manood ng video. Bakit parang walang epekto? ako, Hindi ako susuko. Lindsay, ang dami mo palang kaaway. Nagbigay ka naman ng konting aliwan sa akin. Tandaan mo, ito ang pangalawang buhay na iniligtas ko para sa iyo. Sino bang nangailangan ng pagliligtas mo? Marunong kang martial arts? 3 taon akong nagtrabaho sa makinang panahi. Para sa mga tulad ninyong mga hamak, parang laro lang ito. kung gusto ninyong patayin si Gulinzi, Nakausap niyo na ba ang kamo ko? Mag-ingat ka. Ginoong Gu, 2 beses mo akong iniligtas. Paano ko babayaran yon? Ano ang gusto mo na gawin ko para pasalamatan ka? Ayon sa batas ng daan, kapag may nagligtas sa'yo, magpakasal ako sa'yo. Tama naman yun, di ba? 2 beses ha. Babaeng bastos. Kumperensya ng paghalili sa grupo. Tiyak na aangkinin ng tiyuhin ko ang kapangyarihan. Hindi ko hahayaang magtagumpay siya. Maliban sa'yo, wala nang ibang makakatulong sa akin na mabawi ang grupo. Hindi ko naman sinabing papayag ako. Kung payagan kita, na matulog tayo? Til, Ikaw, talagang wala kang hiya. makakatulong ba ang hiya para mabuhay ako? Makakatulong ba yon para mabawi mo ang grupo? Ang dami mong katarantaduang sinasabi. Espesyal ang katawan ko mula pa nang ipinanganak ako. Kapag magtulungan tayong magsanay, hindi lang maliligtas ang buhay mo, makakatulong pa ito. napahabain ang buhay mo. Sige, usap muna tayo. Dapat hinay-hinay ka lang. Mabait ka. Aalagaan kita ng ate mo. Buisit, nagkaroon ako ng reaksyon. Ginoong Gu, ang pagnanasa mo, lumalago ng husto ang laman. Tumahimik ka. Yung bilanggo na yon, paano siya nagkaroon ng magandang buhay? Sino ang nagpagalit sa aking mahal na anak? Sino pa ba? Si Stella Salvador, yung babaeng nagnakaw ng identidad ko at umagaw sa kayamanan ko. Kunin mo lahat ng bagong labas para sa aking manugang. Ma, sobrang bait mo naman sa akin. Stella, ibibigay ko sa'yo ang lahat ng gusto mo. Ibinukod ni Ginang Vergara ang buong tindahan para sa bunso. Walang ibang papasukin. Ako ang anak ng pamilyang Sandoval. Hindi ko alam yan. Umalis ka na. Huwag mong istorbohin ang pagpili ng bunso ng kwintas.
Magandang araw po, Ginang Vergara. Magandang araw po, Bunso. Magdodonasyon ako ng 200 bilyon para sa renovasyon. Ang koronang Phoenix na kayamanan ng museyong ito at ilang antigong bagay, ipagkaloob na ninyo sa aking manugang para paglaruan. Ang pagmamahal ni Ginang Vergara sa bunso ay talagang bihira lang makita. Yung bilanggo na yon, bakit siya pinagpala ng Ginang Vergara? Ang mga alahas, ang mga antigo, dapat sa akin lahat yan. Dapat sa akin din si Gulinsi. Ang posisyon bilang bunso ng pamilyang Vergara, lalo dapat sa akin. Hoy, narinig ko rin, yung Ginang Vergara, ibinigay ang ilang ari-arian na nagkakahalagang bilyon at mga shares sa kanilang grupo kay Stella Salvador. Ano? Yuran, huwag kang magalit, bilanggo naman talaga siya. Kapag nagising na si Gulinsi, baka hindi niya tanggapin yan. Tama. Noong nakaraan, kumalat na ang balita na magigising na si Gulinsi. Ma, pa, dalhin niyo ako sa pamilyang Vergara, palitan natin ang kasal. Hindi pwede. Ay nako. Hayaan mo na lang si Stella Salvador ang pumalit sa kasal. Nadaya na natin ang pamilyang Vergara. Kung malalaman nila ang totoo, hindi natin kakayanin ang kahihinatnan. Pa, wala akong pakialam. Gusto kong maging asawa ng binata ng mga Vergara. Kung hindi mo ako tutulungan, magpapakamatay ako sa harap mo. Huwag kang mag-alala, Yuran. Law pagkatapos magising si Rodrigo Vergara, maiiwan sa kanya ang lahat ng ari-arian ng mga Vergara. Kapag napangasawa ng ating si Yuran ang isang Vergara, magiging madali na ang buhay natin. Pa, Ito. Pagkamatay ni Rodrigo Vergara, lahat ng pag-aari ng mga Vergara sa akin mapupunta. Boss Vergara, nabigo ang pagpatay. Mahirap talunin ang babaeng yon. Mga walang kwenta. Ni isang dating preso hindi nyo pa kayang patumbahin. Ano ba ang silbi nyo? Stella Salvador, huwag mong gambalain ang plano kong makamtan ang kapangyarihan. Hoy, Boss Vergara, bakit po kayo tumatawag sa akin? Gregorio Sandoval, ang lakas ng loob mo noon, ang napili para sa pilit na kasal ay si Xiao Yuran, pero pinalitan mo ng isang dating preso. Hindi po, Boss Vergara, malaking pagkakamali po ito. Si Stella Salvador po ang may kagagawan nito. Tigilan mo na, pumunta kayo agad sa pamilyang Vergara para palitan ng kasal at patayin si Stella Salvador kung hindi babayaran nyo ang multa sa proyektong bilyon-bilyon. Huwag po. anong nangyari? May pag-asa pa si Rodrigo Vergara. Siya mismo ang nag-utos na palitan ang kasal. Ay naku pa, ano pa ang hinihintay natin? Pumunta na tayo agad sa pamilyang Vergara at paalisin ang putang yon. Tara na. Ay, Bienan, huli na kaming dumating. Bienan, tara maupo kayo. Namimiss nyo na si Stella, no? Mukhang masasama ang mga tao mula sa pamilya Sandoval, katulad ni Stella Salvador. Sa unang tingin pa lang kitang-kita ng masama sila. Bienan, hindi na kailangan. Sa pagbisita namin ngayon, espesyal kaming dumating para makita ang manugang. Hindi ko alam kung kumusta na siya ngayon. Para bisitahin si Linji. Maayos na inaalagaan ni Stella si Linji. Gusto nyo bang samahan ko muna kayo para tingnan sila? Ay. Anak, bakit hindi ka nakasuot ng maayos? Gawa yan ng mabait mong manugang. Tiyak na si Stella Salvador ang may gawa nito. Wala talaga siyang hiya. Walang pinag-aralan. Musi. Pasensya na kayo, Bienan. Bienan. Mga kamag-anak sila ni Stella Salvador. Diyos ko, Gulinji, 100 beses na mas guwapo kaysa sa balita. Ang pangangatawan, ang hitsura. Kaya pala si Stella Salvador ay mabilis na pumayag. Tia, narinig ko na malapit nang gumising si Ginonggu. Oo. Salamat kay Stella. Naging stable na ang temperatura ni Linji. Dapat ay magigising na siya sa lalong madaling panahon. Ginanggu.
Sa totoo lang, ang dahilan ng pagpunta namin ngayon ay para magsabi ng isang mahalagang bagay. Para magtapat. Si Stella Salvador, hindi siya ang aming tunay na anak. Isang peke na mayaman. Ano? Kaya agad naming dinala ang aming tunay na anak na si Ranran para palitan silang dalawa. Isang napakalaking bagay. Paano nagkaganito? Mahaba ang kwento tungkol dito. Ang mga magulang ko nang makalaya ang ate ko mula sa bilangguan, saka lang nila nalaman ang balita. Matagal nang alam ng ate ko, pero para makapag-asawa sa pamilya Vergara, Nagkunwari lang siya. Malinaw na inayawan ninyo ako dahil gulay ako at malas sa asawa. Pinilit ninyo si Stella Salvador na pamalit para mamatay. Matalino at mabait si Stella. Araw-araw ay buong puso niyang inaalagaan si Linji. Hindi siya tulad ng sinasabi ninyo. Tiya, si Stella Salvador isang ex-convict siya. Anong klaseng mabuting tao ang maaari niyang maging? Ang pinakamahalaga ngayon ay palitan kami, huwag ninyong pahamakin si Kuya Linji. Ma, huwag kayong maniwala sa kanila. Gumalaw ang kamay ni Linji. Kuya Lindsay, ako si Yuran, ang tunay mong asawa. Mababangong masyado ang pabango mo. Xiaoyuran, huwag mong hawakan ang kuya ko. Hoy, tingnan ninyo. Kanina, nang hawakan ni Ranran ang kamay ni G. Vergara, lalo siyang nag-react. Magulang, kung hindi nakialam si Stella Salvador, matagal nang naigising ni Ranran si G. Vergara. Pero ang tagal nang nag-aalaga rito ni Stella. Tita, nakita mo rin kanina, ako at si Kuya Lindsay, ito ang itinadhana sa atin at ako lang ang makakapagpagising sa kanya. Huwag nga. Bago lumabas ang balitang malapit ng magising ang kuya ko, hindi ninyo mahanap ang bahay ng mga Vergara. Ngayong narinig ninyong magigising na siya, gusto ninyong palitan ng kasal. Si ate ang ayaw sa amin at pinutol ang relasyon. Kaya hindi kami nakapunta sa bahay ng mga Vergara. Kung hindi, matagal na sana kaming pumunta. Tama, si Stella Salvador nga. Pinigilan niya si Ranran at si G. Vergara na magpakasal. Mukhang magigising na si Linji. Magulang, tingnan ninyo. Ang galing talaga ni Ranran. Dumating lang siya, magigising na si G. Vergara. Huwag na huwag kayong malilin lang ni Stella Salvador. Stella Salvador, bumalik ka rito agad. Baka naman. Kaya nga talaga niyang panggisingin ang kuya ko. Naging tanga ka rin ba, Hija? Para magising si Linji, mukhang kailangan nating ipagkait ito kay Stella. Hoy, bihirang bisita. Naku Stella, noon ginamit mo ang pagputol ng relasyon para pilitin kaming ipagpalit ka sa kasal. Pinapunta ka namin sa pamilya Vergara para magtamasa ng kayamanan. Pero hindi talaga namin matiis na makita kang pumatay kay Ginoong Vergara. Ibalik mo na lang si Ginoong Vergara kay Ranran. Narinig mo ba yon, Inay? Sabi ko na nga ba, ang babaeng ito nagpakasal sa pamilya Vergara ay para lang sa pera namin. Hindi pwedeng manatili ang babaeng ito. Makakasama siya sa kuya ko. Moxie, tumigil ka. Stella, sabi ng mga magulang mo, pamalit ka sa kasal. Totoo ba ito? Totoo. Hayop ka. Loko-loko ka pala. Isuli mo agad ang mga alahas, ari-arian at shares na ibinigay sa'yo ni Inay. Ginang Vergara, si Stella Salvador ngayon ay hindi na miyembro ng pamilya Sandoval. Wala na siyang karapatang magpilit na kasal para kay Ginoong Vergara. Sa palagay ko, papirmahin na lang natin siya ng diborsyo, paalisin sa pamilya Vergara, at saka papasukin si Ranran para magpakasal. Stella Salvador, magpaliwanag ka nga. Tingnan mo ang mga taong ito. Mukha bang handang makinig sa paliwanag ko? Naniniwala akong si Stella ay hindi masamang bata. Pero kung si Xiaoyuran talaga ang makakapagpagising kay Linji, wala akong magagawa kundi... Kung may utak ka, lumagda ka na at umalis. Walang utang na loob. Nako, hindi ko na mapigilan ang kaguluhan sa katawan ko. Stella Salvador, ano pa bang kalokohan ang gagawin mo? Kahit ang mga magulang mo at kapatid mo ay lumantad na para isiwalat ka. Kung may pag-iisip ka, pirmahan mo na at umalis ka. Hoy! Pinagpaguran kitang iligtas. Bakit hindi ka pa gumising at tumulong sa oras ng pangangailangan?
Umalis ka! Huwag mong hawakan ang kuya ko! Nandito kami at gusto mo pa ring saktan si Kuya Lindsay. Hanggat nandito ako, hindi ko hahayaang magtagumpay ka. Bitawan mo ako. Nakita ninyo lahat, di ba? Itong si Stella Salvador, hindi ko alam kung anong masamang bagay ang natutunan niya sa bilangguan. Papatayin niya ang binata ng pamilyang Vergara. Tama. Mula nang pumasok siya rito, gusto na niyang saktan ang kuya ko. Tiyak na matagal na siyang may masamang balak. Stella Salvador, habang hindi pa nagigising ang binata ng pamilyang Vergara, umalis ka na ngayon. Hindi na namin ito pag-uusapan. Kung hindi, kapag nagising na ang binata ng pamilyang Vergara, siya mismo ang magpaparusa sa iyo. 100 beses kang mamatay ay hindi sapat. Ang pagalis o paghinto ko ay wala sa mga kamay ninyo. Ikaw, Stella Salvador. Kapag pumirma ka para sa diborsyo, sasabihin ko sa iyo kung sino ang iyong tunay na mga magulang. Totoo ba? Ngayong gabi ay kabilugan ng buwan. Kailangan lang nating mag-dual cultivation isa pang beses at mabubuo muli ang mga buto ko. Ang kasal na ito ay parang buto ng manok para sa akin. Sige, papayag ako. Bukas aalis na ako sa pamilyang Vergara. Stella Salvador, hindi mo sinunod ang usapan. Niloloko mo ako. Gago, kapag umalis ka na sa pamilyang Vergara, may paraan ako para ayusin ka. Para hindi ka na muling makapagbanta sa akin at sa katayuan ng aking minamahal na anak na babae. Stella, pasensya na. Kahit hindi ka na manugang ko, ituturing pa rin kitang tunay na anak. Salamat. Ma, Hindi ako sang-ayon, Stella Salvador. Walang saysay ang pagpayag mo sa diborsyo ng mag-isa. sa kama man o wala kang kontrol sa akin. Magagawa mo bang talikuran ako pagkatapos? Hindi kita palalampasin. Halika, lumabas tayo at pumirma. Matutulog ka sa akin at tatakas. Stella Salvador, hindi ka maaaring umalis. Magmadali ka at pumirma. Tama, huwag mong abalahin si Ranran sa pilit na kasal para sa binata ng pamilyang Vergara. Go, Lindsay. May malaking paghihiganti pa akong kailangang gawin. Paumanhin, hindi kita masasamahan. Huwag kang pipirma, Stella Salvador. Subukan mong pumirma, hindi kita hahayaang makalabas sa pintuan ng pamilyang Vergara. Stella Salvador, tumigil ka. Stella Salvador, tumigil ka. Anak. Anak, nagising ka na. Kuya, nagising ka. Kuya Lindsay, nagising ka na. Ako ang asawa mo, Salvador. Sir Gushao. Si Stella Salvador ito. Muntik na niyang mapatay ka. Pero huwag kang mag-alala. Dadalhin namin siya ngayon sa hinaharap. Hindi na kami makakaabala sa iyo. Sino ang may lakas ng loob na galawin siya? Kuya Lindsay, ikaw mismo ang ayos sa Stella Salvador. Naku, Sir Gushao, isang peke na walang hiya, hindi kami magpapabaya sa'yo na gumawa nito. Naku, Sir Gushao. Ito ang anak kong babae. Ran-ran na ako, palagi siyang nag-aalala para sa'yo. Mas makakasama ka sa kanya para sa ang pag-aayos sa bilanggong ito, ipaubaya mo sa amin. Ngayong gabi ay kabilugan ng buwan. Kahit na gusto mong paalisin ako, dapat matulog ako sa iyo. Kahit na ako ay nasa koma, ang kamalayan ko ay malinaw.
Si Stella Salvador ay hindi ako inis. Ako ay nasa vegetative state at buong puso niyang inalagaan ako. Kaya ako nagising. Sa buong buhay ko, isa lang ang asawa. Iyon ay Stella Salvador. Ano? Linji, alam mo talaga ang lahat. Nanay, ako ang tunay mong anak. Hindi mo pinaniwalaan ang sinasabi ko. Naniniwala ka sa isang outsider? At alam mo rin, hindi pa ako naging matatag na ganito sa pagpili ng isang babae. Stella Salvador, tulungan mo akong mabawi ang Gu Group bago ang karapatan sa pagmamana. Ikaw hindi ka makakatakas. Kuya Linji, huwag kang malinlang sa kanya. Siya ay isang peke at bilanggo. Anong karapatan niya para maging asawa sa pamilya Gu? Ako ang taong dapat magpakasal sa'yo. Xiao Yuran, bakit ako naging bilanggo? Sa tingin ko, alam mo ito. Stella Salvador, gusto mo pa rin akong isangkot. Manahimik ka. Bruha, naglakas loob kang manuntok sa akin. Kung magwawala ka pa, hindi lang isang sampal ang aabutin mo. Ang sinasabi ni Stella ay ang sinasabi ko. Mula ngayon, sino mang mangapi kay Stella, kaaway na ng pamilya Gu. Stella, pasensya na. Muntik nang makagawa ng malaking pagkakamali ang nanay. Buti na lang at magkasundo kayong mag-asawa. Nanay, ayos lang. Basta naayos na ang hindi pagkakaunawaan. Simula ngayon, ang Gu Corporation at ang Sandoval family titigil na sa pakikipagtulungan. Tao, samahan ninyo sila palabas. Kuya Gu, hindi pagkakaintindihan lang yan. Bitawan mo ako. Stella Salvador, ang sampal na ito, hindi ko ito palalampasin. Papatayin ko siya. Yung tatlong tangang to mula sa Sandoval, hindi pa nila kayang talunin ang isang ex-con. Hindi ko hahayaang si Gulinji ang magmana ng Gu Corporation. Bumalik ka agad sa headquarters. Ipatawag ang lahat ng shareholders. Magpatawag ng succession meeting. Lindsay, buti na lang at nagising ka ng maaga. Makakahabol ka sa succession meeting bukas. Kuya. Sigurado ka bang talaga bang gising ka dahil sa pilit na kasal kay Stella? Pero ex-convict naman talaga siya. Paano ka makakatiwala sa ganung klaseng tao? Bunso, mula ngayon huwag mo nang tatawaging ex ko ng ate mo. Ang galing niyang ipagtanggol ako. Ang pogi niya. Kuya, tiyak na nabalikan ka ng babaeng ito. Moxie. Moxie, hindi mo na ba pinakikinggan ng kuya mo ang sungit-sungit mo? Nanay, ikaw at si Kuya tiyak na nabalikan kayo ng babaeng ito. Pupunta ako kay Tio. Si Tio ang magbibigay ng katarungan para sa akin. Moxie. Moxie. Interesting, mukhang ngayong araw na ay maayos ko na ang matandang walang modo na yon. Mga shareholder. Sa ngayon, nasa malubhang krisis ang grupo. Mahigit 10 sa ating mga partner ay tumigil na sa pakikipagtulungan sa atin. Ang daloy ng pondo ng grupo ay naputol. Buti na lang, hawak ko ang mga mapagkukunan ng bilyon-bilyong piso na pamumuhunan mula sa ibang bansa. Ito rin ang tanging paraan para mailigtas ang ating grupo sa ngayon. Pero may isang kondisyon sila, kailangan ako ang magmana bilang chairman ng grupo at mamuno. Huwag kayong mag-alala. Kapag nalutas na ang krisis, ibabalik ko naman ang karapatan sa pagmamana kay Lindsay. Totoo ba ang sinasabi mo, Jigo? Sinisiguro ko sa ngalan ng angkan ng mga Gu. Ginagawa ito ng Tio para iligtas ang grupo. Kapag hindi na si Kuya na iimpluwensyahan ni Stella Salvador, tiyak na ibabalik ng Tio ang karapatan sa pagmamana kay Kuya. Sumasang-ayon ako na si Tio ang magmana bilang chairman. Sandali. Jigo. Ang pagtitipon para sa pagpapalit ng liderato ngayon, kung wala si Gulinji,
Walang dapat magsimula. Balak ko sanang kontrolin muna ang grupo bago ka pa dumating. Pero ano naman kung dumating ka na? Ang bilis mo namang dumating, Gulinji. Pero tingnan ninyo, Itong mahinang may sakit na ito, sa tingin ninyo ay makakalutas sa problema ng kumpanya? Huwag ninyong kalimutan ang sinabi ko kanina. Ang problema ng kumpanya, ako lang ang may solusyon. Tito, paano mo nasabi yan tungkol kay kuya? Matanda, kung gusto mong agawin ang kapangyarihan, bakit ka pa nagkukunwari? Ikaw ba ang may karapatang magsalita? Isa ka lang dating bilanggo. Inalihan mo ang pamangkin ko para lang nakawin ang yaman ng pamilyang Vergara. mga kasama. Wala talagang krisis ang kumpanya. Panlilinlang lang ito ni Rodrigo Vergara. Panlilinlang lang ito ni Rodrigo Vergara. Sinamantala ang pagkakatulog ko para agawin ang Vergara Group. Ano? Kuya, totoo ba ang lahat ng sinasabi mo? Totoo talaga. Ang karapatang magmana sa Vergara Group hindi dapat mapunta sa kanya. Tito, ngayong gumising na si kuya, ang karapatang magmana sa kumpanya ay dapat ibigay sa kanya. Tama ba? Kayong magkapatid, kontrolado na ba kayo ng putang ito? Sasabihin ko sa inyo, isang demonya siya. May mahika siya. Ngayon, itong magkapatid ay naging mga tau-tauhan na niya. Huwag na kayong padaya sa kanya. Matanda, kung tau-tauhan ako, una kong ipapalaban sa aso ang pagkain mo. Huwag kang magpakapal! Ikaw, walang respeto sa matatanda. Mga tauhan, palayasin ninyo ang baliw na babaeng ito. Sino ang maglalakas loob na galawin ng asawa ko? Ayaw niyo na bang mabuhay? Hayaan mo lang ba? Nakontrolado ni Stella Salvador ang Lin G para kunin ang buong ari-arian ng pamilya Vergara? Sa tingin ko, mas mabuting piliin si Chairman Rodrigo bilang chairman kaysa mapunta sa kamay ng demonyong babae. Sinasabi ko sa inyo, kung tutulungan mo siya para kang nakikipagnegosasyon sa Leon para makakuha ng kapangyarihan. Nakipag-ugnayan si Rodrigo Vergara sa mga grupo sa ibang bansa para ilipat ang mga asset ng Vergara. Ano? Talaga? Lagi akong niloloko ng uncle ko? Lin G, nabighani ka ba? Mr. Vergara, meron kang ebidensya sa lahat ng sinabi mo. Kuya, nasa ng ebidensya? Ilabas mo na! Pagkatapos kong mahimatay ang ebidensya ay sinunog ni Rodrigo Vergara. Ebidensya. Mayroon ako. Stella Salvador, isa ka lang dating bilanggo mapag-imbot, napakasama ng ugali mo. Anong ebidensya ang meron ka? Matanda. Buksan mo ang mga mata mong bulok, tignan mo ng mabuti. Madam, patawarin mo ako. Si Chairman Rodrigo ang nag-utos sa akin. Inutusan kami ni Chairman Rodrigo ngayong gabi patayin si Mr. Vergara at kayo, siya. Siya ang pinakamalapit sa uncle ko. Talagang ikaw ang nagpahamak sa kuya ko. Ikaw hayop nag-akusa ka sa akin? Siya, binayaran niya ang mga tao ko para gawin ang palabas na ito, para kunin ang ari-arian ng pamilya Vergara. Hindi kayo naniniwala sa akin. Naniniwala kayo sa demonyong babae? Matanda, wala akong pera o kapangyarihan. Paano ko bibigyan ng pinakamalapit mo? Siyempre meron kang pera. Nakontrol mo ang kapatid ko. Sa kanyang kamay, nakuha mo ang mga alahas at bahay at mga shares. Ngayon nakontrol mo rin silang dalawa. Kapag nakuha mo ang buong Vergara, papatayin mo kami, ang buong pamilya Vergara. Ang pinakamalapit mo, ginawa ako na parang halaman. Binigyan ako ng sining ng pagtatak. Lahat ng ito ikaw, Rodrigo Vergara, ang gumawa. Lindsay, pinsan ko. Ikaw? Nakontrol ka ng demonyong babae. Hindi mo na alam ang ginagawa mo, ah? Ano pang hinihintay mo? Palabas sila. Huwag galawin ng kuya ko! Kung merong lumapit, gagawin ko siyang hindi makakain. Bruha, kung may lakas ka, ipakita mo. Sakto, makita ng mga shareholder kung totoo ang sinasabi ko. Stella, huwag kang padalos-dalos. Buwan ngayong gabi, kailangan ko pang magsanay ng magkasama ni Gulinchi. Kung hindi, hindi pa ganap na nahuhubog ang buto ng ibong apoy. Pipilitin mo lang at babalik sa iyo ang epekto. Rodrigo Vergara, pinatay mo ang 4 na nobya sa pilit na kasal at ginamitan mo si Lindsay ng sining ng pagtatak. Traidor ka sa grupo. Ang lahat ng ebidensya laban sa iyo, ilalantad ko sa buong lungsod. Kahit na alam mo na, ano naman ang magagawa mo?
Sa tingin mo makakaalis ka pa ba rito? Tingnan natin kung ano ang mas malakas, ang bruheriya mo o ang bala ko. Huwag kang bumaril! Rodrigo Vergara, nababaliw ka na ba? Muksi, lumayo ka o mamamatay ka rin kasama nila. Putok! Ingat! Nakita ninyong lahat isa siyang bruha. Ngayong araw na ito, para sa Vergara family, papatayin ko siya. Kuya, Rodrigo Vergara, gagawin kong mas masakoy pa sa pagkamatay ang buhay mo. Dahil nakabawi na si Rodrigo, iminumungkahi kong magbutuhan agad para alisin si Rodrigo Vergara sa posisyon. At si Rodrigo ang magiging chairman. Sumasang-ayon ako. Para sa sariling kapakanan ni Rodrigo Vergara, sinadya niyang mapahamak si Sir Rodrigo at ang kumpanya. Ang ganitong klasing tao dapat palayasin sa Vergara family. Mabuti, napakabuti. Akala mo ba dahil lumipat kayo sa kampo ni Rodrigo Vergara, makakapagpanatili siya sa Vergara family? Rodrigo Vergara, napakarami ng kasamaan mong ginawa. Ikaw mismo ay nasa peligro. Mag-alala ka muna sa sarili mo. Sasabihin ko sa inyo ang totoo, ang paglululon sa Vergara family. Iyon ang pledge ko sa Dimagmaliw family sa kabisera na ipinasa ko. Ngayon walang makakapigil sa akin. Ang Dimagmaliw family sa kabisera, sila ang pinakamayaman sa buong mundo. May hawak sila ng mga misteryosong sikretong pamamaraan ng mga nakatago sa lipunan. Ayon sa mga sabi-sabi, ang anak ng Dimagmaliw family, Sebastian Villa, ay may napakalakas na kapangyarihan. Kung ang Dimagmaliw family ay lalaban sa Vergara family, wala tayong kakayahang lumaban. Matandang hayop. Kahit na totoo ang sinasabi mo, ang Dimagmaliw family ay nasa kabisera. Ang tubig sa malayo ay hindi makakatulong sa apoy na malapit. Stella, dahil alam ni Rodrigo Vergara ang sining ng pagtatak, malamang may iba pang paraan siya. Mag-ingat ka. Napaka-concern mo sa akin. Huwag kang mag-alala buwan ngayon. Kailangan ko pa ring makipag-dual cultivation sa iyo. Rodrigo Vergara, malapit na ang kamatayan mo. Malamang wala kang pagkakataon para humingi ng tulong sa Dimagmaliw family sa kabisera. Rodrigo Vergara, Stella Salvador, ang malapit sa kamatayan ay kayo, ang eldest young master ng Dimagmaliw family, ay narito mismo sa Ilog City. Mahina ang katawan ni Rodrigo. Malamang hindi niya makayanan ang pressure ng Dimagmaliw family. Kung sakaling Rodrigo Vergara ang mamahala sa Dimagmaliw family, may Dimagmaliw family bilang suporta, maganda rin para sa atin. Ang aking mabuting pamangkin, kung ikaw ngayon, lumuhod at magmakaawa sa akin. Maaari akong iiwan ang buhay mong aso. Stella, nakikita ko ang mukha ni Rodrigo Vergara. Parang talagang dumating ang Dimagmaliw family. Kahit anong mangyari mamaya, ingatan mo si Mushi at umalis ka na. Ako ang magbabantay sa huli. Huwag kang magpakita ng kakayahan sa harap ko. Kayong dalawa ay mga taong pinoprotektahan ng ate. Ang matandang hayop ay gumagawa ng masama. Nabigo. Naubos ang lakas ng kapangyarihan kanina. At kinain ang nakakalasong gas. Hindi na mapigilan ang pagkilos sa loob ng katawan. Stella, umalis ka na. Gulinji, ikaw at ang tatay mo ay parehong nakakairita. Noong mga panahon, kinuha niya. Ang taong pinakamahalaga sa akin, sinira ko siya. Ang pinakamamahal na anak, ito ang pinakamasayang paghihiganti. Gulinji. Sir Sebastian, noong nakaraan, naramdaman ng head ng family ang pagbabago ng tunay na Phoenix energy sa Ilog City. Naniniwala. Mabilis na makakaya nating mahanap ang young master.
Ito ang pagbabago ng tunay na Phoenix Energy. Mang Badong, tingnan mo agad. Opo. Ingat. Gulinzi. Sino ba ang nag-utos sa iyo na ipagtanggol ako? Ang buhay mo ay akin. Ang bait mo naman sa akin. Huwag kang mag-alala. Kabilugan ng buwan ngayong gabi. Kailangan ko pang mag-cultivate kasama mo. Ginagaya mo ako. Rodrigo Vergara, hayop ka. Kahihiyan ng Di Magmaliw family ang pagkakaroon ng katulad mo. Gulinzi, ang tatay mo ang dapat sisihin. Siya nga, nag-iwan siya ng panghihinayang sa buhay ko. Ito ang tinatawag na utang ng ama, anak ang magbabayad. Ngayong araw, gagawin ko kayong sakripisyo sa walang hanggang sakit ko. To, matandang aso. Ikaw, magpanaginip ka. Maghintay ka. Ate ang bahala sa paghihiganti mo. Stella Salvador, nasugatan ka. Ira, huwag kang magpumilit. Tumahimik ka. Kapag nakikipaglaban si ate, nakakainis ang mga taong madaldal. Hingan. Gulinzi. Stella Salvador, ang taong gusto kong protektahan, tiyak kong mapoprotektahan. Tanga, sino ba ang nag-utos sa iyo na ipagtanggol ako? Ang sarap, umiyak na rin ang babaeng bastos dahil sa akin. Kay ganda ng pagmamahal ninyo sa isa't isa. Kung gayon kayong mag-asawa, sama-sama nang pumunta sa impyerno. Tigilan mo yan. Tumigil ka! Ang iyong lingkod ay nagpupugay sa binata ng pamilyang Di Magmaliw. Paano siya magiging binata ng pamilyang Di Magmaliw? Anong binata? Ikaw ba ay mula sa pamilyang Di Magmaliw? Tama, ang iyong lingkod ay si Mang Badong, ang tagapangasiwa ng pamilyang Di Magmaliw. Binata. Binata, ang iyong lingkod ay pinadala rito upang sunduin ang binata at pauwiin sa inyong tahanan. Ha 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 ha! Alam ng lahat na ang pamilyang Di Magmaliw ang pangunahing pamilya ng Mahika. Paano magkakaroon ng isang bilanggo bilang binata? Bilanggo? Sa tingin ko ikaw ay si Stella Salvador na umarkila lang ng isang artista para magpanggap, di ba? Hanggang sa mga tao ng pamilyang Di Magmaliw ay ipinagpapanggap mo? Sa tingin ko ay sawa ka na sa buhay, ano? At ikaw, sino ka na nangahas na pagdudahan ng aking pagkatao? Ako, matagal na akong sumunod sa panganay na binata ng pamilyang Di Magmaliw. 2 beses ko siyang nakita sa kabisera. Bakit hindi kita nakita noon? Sabi mo ikaw ang tagapangasiwa ng pamilyang Di Magmaliw. Meron ka bang patunay? Kung wala kang maipakita, kasama ka sa aking pag-uusigin. Ang matandang ito ay mukhang may angking karangalan. Talaga bang artista lang ang inarkila mo? Kung mag-aarkila man ako, mga lalaking aso ang hahanapin ko. Sabi mo kilala mo ang panganay na binata ng aming pamilya. Kaya bibigyan kita ng pagkakataon. Kung hindi, dahil sa iyong kawalang galang kanina, sapat na iyon upang ikaw ay mamatay ng 100 beses. Ano ba yung pagpapanggap mo? Sa tingin ko, ikaw ay talagang hindi maaaring mula sa pamilyang Di Magmaliw. Kayo po ba ay mula sa pamilyang Di Magmaliw? Kayo po ay mula sa pamilya Di Magmaliw. Mang Badong, tama po ba? Ako si Rodrigo Vergara. Ako ang pinakamatapat na kaalyado ng inyong pamilya Di Magmaliw. Parang nag-away ang magkakapitbahay. Kaalyado ng mga Di Magmaliw? Eh bakit mo ginagalang ang aming pinuno? Hindi, Mang Badong. Si Stella Salvador ay isang ampon lamang ng pamilya Sandoval. Paano siya magiging pinuno ng mga Di Magmaliw? Mang Badong, baka po nagkakamali kayo ng pagkakilala. Paano niya natiyak na ako ang pinuno ng mga Di Magmaliw? Rodrigo Vergara, nagdududa ka pa sa pinuno? Mukhang gusto mo talagang mawala ang buhay mo. Mang Badong, narinig ko po na ang lahat ng may dugong Di Magmaliw ay may jade na may ibong apoy bilang patunay. Baka pwedeng doble checkin ninyo? Baka nagkakamali po kayo. Paano ka makakaharap kay Sir Sebastian kung nagkamali ka? Pinuno, meron po ba kayong jade na may ibong apoy? Jade? Stella, ayos ka lang ba?
Wala siya niyan. Mang Badong, sabi ko sa inyo, peke siya. Ayon sa mga balita, ang Dimagmaliw family sa Kabisera kamakailan ay naglabas ng pandaigdigan pahayag para sa paghahanap ng nawawalang kamag-anak. Naghahanap sila ng tunay na linya ng dugo. Ang tanging patunay ay ang jade na may ibong apoy na ipinamana ng Dimagmaliw family jade na may ibong apoy. Ang sinumang babae na may hawak ng jade ay ang tunay na tagapagmana ng Dimagmaliw family. Itong Jade. Nako, anong nangyari sa'yo? Ito ay ang Jade na dati nasa Stella Salvador, ang Jade na nasa kanya. Kaya siya ay ang tagapagmana ng Dimagmaliw family tagapagmana. Hindi pwede. Sa tingin ko may kakaiba talaga sa nangyari. Papa, Mama, dumating na ang pagkakataon natin. Kung ang babae na may hawak ng jade ay ang tagapagmana ng Dimagmaliw family, kaya kung ako ang may hawak ng jade at pumunta sa Dimagmaliw family para magpakilala, hindi ba? Tama nga. Kung ang anak natin ay magiging pinuno ng Dimagmaliw family, wala na tayong dapat katakutan sa Vergara family. Magtatanong ako agad kung nasaan ang Dimagmaliw family at isasama kita para magpakilala. Stella Salvador, sa pagkakataong ito, ibababa ako sa impyerno at hindi ka na makakabangon. Tagapagmana, talagang hindi mo naaalala ang Jade? Ako. Mang Badong, buti na lang at nahalata ko ang salamangkera, isa lang siyang bilanggo. Paano siya magiging karapat-dapat sa tagapagmana ng Dimagmaliw family sa ganoong mataas na posisyon? Kailan ko nang inamin na ako ang tagapagmana ng Dimagmaliw family? Malinaw na naramdaman ni Sir Sebastian na narito. Tama nga. Mang Badong, huwag kang mag-alala. Una, tulungan mo akong alisin ang dalawang pesting Vergara family. Pagkatapos, gagamitin ko ang lahat ng kapangyarihan ng Vergara family para hanapin ang tagapagmana. Ang Jade ay narito ako ang tunay na tagapagmana ng Dimagmaliw family. Narito ang Jade Pendant. Ako ang tunay na tagapagmana ng Dimagmaliw family. Tingnan ninyo po ito, Mang Badong. Ito ba ang simbolo ng Dimagmaliw family? Tunay ang Jade Pendant. Ang inyong lingkod ay nagpupugay sa tagapagmana. Mang Badong, kita mo, tama ang sinabi ko. Peke siya. Ate, dati ninakaw mo na ang posisyon bilang asawa ng tagapagmana ng Vergara family. Ngayon, gusto mo namang nakawin ang posisyon kong tagapagmana ng Dimagmaliw family. Sayang lang, ang Dimagmaliw family ngayon ay hindi na malilinlang mo. Shona, ikaw ang tagapagmana ng Dimagmaliw family. Ano naman? Isang taong nagmaneho ng lasing at nakabangga at pinapunta sa bilangguan ng ate para magdusa. Hindi ko alam kung ang Dimagmaliw family ay maglalakas loob na gawing susunod na pinuno ang ganoong klaseng tao. Stella Salvador, huwag kang magsalita ng ganyan dito. Ang aming Shona ay tagapagmana ng Dimagmaliw family. Marangal ang kanyang katayuan, naglakas loob ka pa siyang insultuhin. Gusto mo bang mamatay? Tama. Narinig ko na ang posisyon ng tagapagmana ng Dimagmaliw family ay pangalawa lamang sa pinuno. Mayroon itong napakataas na kapangyarihan. Mang Badong, una sirain mo si Stella Salvador. Ang Jade Pendant ay ang tanging simbolo ng pagkilala ng Dimagmaliw family sa kanilang tagapagmana. Inilagay ko na ang aking lakas loob dito upang patunayan ang pagiging tunay nito. Ang may hawak ng Jade Pendant ang tunay na tagapagmana. Kaya peke lang siya. Sundin ko po ang utos. Ingat. Ingat. Rodrigo, wala ka bang pakialam sa buhay mo? Asawa kita. Walang sino mang makakapanakit sa'yo. Stella Salvador, kung hindi dahil sa'yo, ako ang magiging asawa ni Rodrigo. Ngayon pa lang, papatayin na kita para malaman mo ang kapalaran ng mga umaaway sa akin. Mang Badong, patayin mo na si Stella Salvador. Ngayon din. Rodrigo, ako na ang bahala rito. Iligtas mo muna ang kapatid mo. Kung hindi ka aalis, hindi rin ako aalis. Makinig ka, may utang ka pa sa akin na dual cultivation. Hindi ka pwedeng mamatay hanggat hindi mo nababayaran. Tumakbo ka na!
Nag-aalala ka pala sa akin? Ano, nahulog ka na ba sa akin? Kung makakalabas tayo ng buhay, sasabihin ko sa'yo. Sige, tiyak na mabubuhay tayo. Mang Badong, patayin mo sila, bilisan mo, humihina na sila. Rodrigo Vergara, Stella Salvador. Sabay-sabay na kayong lumaban. Kasama na ang matandang tagapangasiwa na ito. Sawa na ako sa laro. Wala na akong oras para mag-aksaya sa inyo. Putang ina, hanggang ngayon mayabang ka pa rin. Ano pang hinihintay mo? Ako ang tagapagmana ng pamilyang di magmaliw. Kung hindi mo susundin ang utos ko, papaalisin kita ng mga magulang ko. Opo, tagapagmana, gagawin ko na. Kahit ang pamilyang di magmaliw man, hindi ako kayang saktan. Kahit ang pamilya di magmaliw, hindi ka makakagalaw sa akin. Stella, hindi pa stable ang lakas mo. Huwag mo nang gamitin. Stella Salvador, ngayon na ang katapusan mo. Senyorito, naghihintay pa rin po ang family head at si Sir Sebastian sa bahay. Mahalaga ang bagay na ito. Mahalaga ito. Mas mabuting umalis na muna tayo. Mang Badong, siyempre babalik si Ranran sa pamilya di magmaliw. Pero itong mga nambuli sa kanya, kung hindi natin aayusin, tiyak na makakaapekto ito sa reputasyon ng pamilya di magmaliw. Oo nga, sinampal pa nga nitong Stella Salvador si Ranran. Ano? Ang lakas ng loob ninyong mga pi sa aming young master? Stella Salvador, sinampal mo ang young master ng pamilya di magmaliw. Ibig sabihin, kalaban mo na ang buong pamilya di magmaliw. Ngayong araw na ito, hindi ka makakaalis ng buhay. Mang Badong, kung hindi mo ako ipaghihiganti, baka mahirapan kang magpaliwanag sa mga magulang ko at sa kuya ko. Kung ganoon, huwag mong sisihin ang matandang ito kung magpapakawala ng dahas ngayong araw. Matanda ka na. Kung gusto mong lumaban, lumaban ka na. Kung gusto mong lumaban, lumaban ka na. Ang daldal mo. Stella, Gulinzi. sinabi ko na ang asawa ko, kaya kong protektahan. Gulinzi. Sa akin mapupunta ang pamilya Vergara. Mang Badong, bakit ka nakatulala dyan? Patayin mo na siya agad. Kung may mangyari kay Gulinzi, pagsasamahan ninyo siya sa libingan. Kung may mangyari sa Gulinzi, lahat kayo ay kasama sa pagpapahamak. Subukan mo. Kung may kakayahan kayo. Ate, ang hitsura mo ngayon, nagpapaalala sa akin ng 3 taon mong nakaraan nang ikaw ay hinuli sa pulisya, parehong kahabag-habag, parang asong kalye na walang nagmamahal, isang kahabag-habag. Isang traidor na hindi mapagkakatiwalaan, dapat matagal na pinatay. Sa susunod mong buhay, tingnan mo kung matapang ka pa sa Ranran. Walang kwenta. Stella, umalis ka na. Gulinzi. Akala mo ba kung umalis ako, makakaligtas ako? Sasabihin ko sa'yo, matagal na tayong nakatali. Ano man ang mangyari, magkasama tayo. Nagpapanggap pa sa harap ko ng pagmamahal. Stella Salvador, isang hamak lamang ang iyong pagkatao. Siya, Oran, magdasal ka na lang na ang Di Magmaliw family ay makapagligtas sa iyo. Kung hindi, babawi ako ng 100 beses. Noong hinampas niya ang binata, sa lakas ng hampas niya, may bahid ng kapangyarihan ng ibong apoy, ng pinuno ng pamilya. Mang Badong, kumilos ka. Kapag namatay sila, ang Vergara family ay tunay na mapasama sa Di Magmaliw family. Mang Badong, inuutusan ko kayo, patayin agad ang mag-asawang ito para walang problema sa hinaharap. Patayin agad ang magsing-irog na ito para wakasan na ang problema. Opo, binata. Mang Badong, ang utang ng pamilyang Di Magmaliw, itinatala ko na ngayon. Ako si Stella Salvador, gaganti ako sa lahat ng ginawa nila sa akin. Pasaway, handang mamatay. Stella, yung bangho ulit. Paano nangyari yon?
hintay lang. Ate, uuwi na tayo. Stella Salvador, hanggang kailan ka pa magmamatigas? Isang hininga na lang ang natitira sa'yo. Pero isang karangalan para sa'yo na mapatay ng pamilyang di magmaliw. Pagkamatay mo, hahanap ako ng libingan na puno ng asong kalye para mawala ang mga buto mo. Mga palaboy. Mang Badong, kung hindi mo sila papatayin ngayon, ipapapatay kita ng mga magulang ko. Opo. Bakit ngayon pa naubos ang lakas ko? Huwag. Ate. Binata. Ate Sir Sebastian. Ang pinuno ng pamilyang Dimagyo sa kabisera, si Sebastian mismo ang dumating. Sir Sebastian, malugod po namin kayong tinatanggap. Paumanhin po sa aming pagkaantala. Sir Sebastian? Siya ang tunay na tagapagmana ng pamilyang Dimagyo. Kuya, sa wakas hinintay ko rin ang inyong pagdating. Kuya, tingnan mo, ito ang agimat na suot-suot ko mula pa noong bata ako. Bakit ba si Sir Sebastian ay nakatingin lang kay Stella? Sir Sebastian, si Stella Salvador, masama ang kanyang intensyon. Kanina lang, sa harap mismo ni Mang Badong, sinabi niya na siya ang tunay na tagapagmana ng pamilyang Dimagyo. Isang dating bilanggo, nangangarap pang makapasok sa pamilyang Dimagyo. Nakakatawa talaga. Nangapi pa siya kay Sir Sebastian. Sir Sebastian, huwag niyo po siyang palalampasin. Oo nga kuya, buti na lang at dumating ako agad at pinatunayan ang aking pagkatao gamit ang agimat. Kung hindi, dahil kay Stella na putang inang ito, hindi ako makakasama sa inyo at kina mama at papa. Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob na magpanggap bilang kapatid ko? Kuya, ako ang kapatid mo. Ako ang tunay na tagapagmana ng pamilyang di magmaliw. Oh, Sir Sebastian, siya talaga ang naglabas ng Jade Pendant. Anong mapapatunayan ng isang walang buhay na bagay? Ate, huli na ang dating ko. Stella, ang tunay na tagapagmana ng pamilyang di magmaliw. Imposible, isa lang siyang bilanggo. Kuya, huwag kang magpaloko sa kanya. Ang dugo ng pamilyang di magmaliw, hindi kailangan ng Jade Pendant para makilala. Sa kanya lang nararamdaman ang alindog ng kapangyarihan ng ibong apoy. Ito ang tanging at hindi mapopeke na katibayan sa mundo. Ang tunay kong kapatid ay si Stella Salvador. Muntik mo nang mapasubo ako sa malaking pagkakamali. At ngayon ay tatakas ka pa? Mukhang ang pamilyang Sandoval hindi lang nagkukunwaring iba kung hindi minamaltrato pa ang kapatid ko, Mang Badong. Kung paano nila inapi si Stella, ibalik mo ng 100 beses. Opo. Sir Sebastian, patawarin mo po ako. Talagang hindi namin alam na Stella Salvador ang kapatid mo. Stella, pinag-aral ka ng mama mula pagkabata. Hindi mo dapat gantihan ng masama ang kabutihan. Ate, alam kong nagkamali ako. Patawarin mo ako sa pagkakataong ito, pwede ba? Hindi na ako muling magkakamali. Kung ginipit ninyo ang kapatid ko, dapat alam ninyo ang kahihinatnan. Dalhin silang lahat, hayaan silang hindi makatakas sa hirap at hindi rin makamit ang ginhawa. Opo, Sir Sebastian. Stella Salvador, magbabayad ka sa ginawa mo. Kahit maging multo ako, hindi kita palalampasin. Patawarin mo po ako. Rodrigo Vergara, kasama ka rin sa mga nanggipit sa kapatid ko, di ba? Hindi. Stella, hindi. Sir Sebastian. Ako ay nadala lang ng 3, mga Salvador. Isaalang-alang mo ang pagiging tapat ko sa Di Magmaliw family. Patawarin mo ako sa pagkakataong ito, pwede ba? Para sa Di Magmaliw family, matandang hayop. May lakas ka pa ng loob na magsabi ng yan? Mang Badong, dalhin siya at ipataw ang parusa. Opo. Huwag si Linji. Ako ang tiyo mo. Hindi mo dapat ako ipagwalang bahala. Stella Salvador, demonyong babae ka. Hindi kita palalampasin. Bulag ang matandang alipin, nalinlang ng masasamang tao. Parusahan ninyo ang inyong lingkod. Nadaya ka rin ni Stella Salvador. Huwag na. Stella, masyado kang mabait. Sa pamilya Villa, may parusa sa bawat pagkakamali. Ito ang batas ng angkan. Mang Badong, nagkamali ka sa pagkilatis ng tao. Muntik mo nang mapatay ang kapatid kong babae.
Karapat dapat akong mamatay. Ako'y nasa ilalim ng parusa ninyo, Sir Sebastian. Pwede kang makaligtas sa kamatayan pero hindi sa parusa. Pagbalik sa kabisera, pumunta ka sa silid ng parusa. Tanggapin mo ang 30 latigo. Salamat sa habag, Sir Sebastian. Stella, umuwi na tayo sa kuya mo. Si nanay at tatay inaasam na makauwi ka. Sige, Ayos, bukas na tayo aalis. kasama kita. Siyempre naman, saan ka doon ako? Tara na, umuwi muna tayo at magpagaling. Buti na lang ginamit mo ang iyong kapangyarihan para pagalingin ako. Kaya hindi ako masyadong nasaktan. Ikaw naman, wala ka ng kapangyarihang magprotekta sa'yo. Huwag kang magkaroon ng anumang aksidente. Kulinji, bakit ka naging masalita? Stella Salvador. Ano? Stella Salvador man, o ang panganay na anak ng pamilya Villa, ikaw pa rin ang taong pinili ko. Kahit gaano kalakas ang pamilya Villa, ang bagay na ito, hindi kailanman magbabago. Natatakot kang mawala ako? Dati ayaw na ayaw mo sa akin. Iba na ang panahon ngayon. At saka, marami pa akong utang na loob sa pagligtas mo sa buhay ko. Bayaran mo muna ng isa. Hoy, Nay, nasugatan kayong dalawa ngayon. Naghanda ako ng herbal na pagkain para sa inyo. Naipadala ko na sa iyo ang address. naghanda ng herbal na pagkain ng kuya ko para sa atin. Mukhang mas magiging masigasig ka ngayong gabi sa pagbabayad ng utang na loob. Babaeng manyak. Stella, Lingji, ang hapunang ito ngayong gabi, ituring nyo na lang na paunang salubong ko sa inyo. Ito pong unang baso, ipinagdiriwang kong si Sebastian Villa ay may napakagandang kapatid na babae at napakahusay na bayaw. Sobra-sobra naman po, kuya. Salamat, kuya. Halika, Stella. Tikman mo itong putahe. Magugustuhan mo yan sigurado. Tikman mo. Salamat, kuya. Ngayon ko lang nalaman kung ano ang tunay na pamilya. Kakaiba. Bakit parang nahihilo ako? Stella, lasing ka na. Imposible. Hindi naman mahina ang alak ko. Lingji. Niansing, ako... Mali. Nung alak na ito ay may... Nasaan ba ito? Linji. Gulinji. Wisit, hindi pa bumabalik ang aking kapangyarihan. Gulinji, kung hindi ka pagigising, iiwan na kita. Gising na. Stella. Nasaan ba tayo? Parang isang malamig na silid tago. Baka naman si Rodrigo Vergara na matandang yon ang may kagagawan. Talagang hindi tayo tinatantanan ng hayop na yon. Huwag kang mag-alala. Ikaw ang tagapagmana ng pamilyang Di Magmaliw.
At ang kuya mo ay si Sebastian Villa. Tiyak na ililigtas niya tayo. Halika. Manugang kong mahal. Talagang naniniwala ka sa akin. Sayang. Ako ang nagdala sa inyo dito. Ako. Bakit? Stella Salvador. Akala mo ba talagang karapat-dapat ka sa posisyon ng tagapagmana ng Dimagmaliw family? Karapat-dapat na maging pamilya ni Sir Sebastian? Ha? Niloloko mo ako. Stella Salvador. Totoo namang ikaw ang nawawalang anak na babae ng Dimagmaliw family. Pero ang Dimagmaliw family ay dapat isa lang ang tagapagmana. Kaya hindi ko hahayaang mabuhay ka para makita ang mga magulang natin. Eh bakit mo ako iniligtas sa Gusnon? Kung hindi kita ililigtas, paano ko ipapakita na ako, ang kuya mo, ay nagsumikap ng husto? Para hanapin ka? Sebastian, kung saktan mo kami ni Stella, hindi ka ba natatakot na magiging kaaway mo ang Dimagmaliw at Gu family? Gulinsi, syempre natatakot ako. Pero, ano sa palagay mo kung papatayin ni Gulinsi si Stella Salvador? Na magdudulot ng away sa pagitan ng Dimagmaliw at Gu families. At sa huli, ako, si Sebastian ay maghihiganti para sa kapatid ko at mamumuno sa dalawang pamilya. Ano sa tingin mo? Sa katapusang yon. Sir Sebastian, ang plano ninyong isang tira, 3 ang tamaan, ay napakagaling. Talagang napakagaling. Sebastian, hindi ka karapat-dapat maging pamilya ko. Stella Salvador, isa sa alang-alang ko na mamamatay ka na. Kaya magpapakabait ako at sasabihin sa'yo, noon ako ang humukay ng buto ng ibong apoy mo at ipinadala kita sa Sandoval family. Inutusan ko silang pahirapan ka at apiin ka. Ano ang sinasabi mo? Isinilang kang may sagradong katawan ng ibong apoy ang itinakdang tagapagmana ng pamilyang Dimagmaliw. Paano ko matatanggap? Na hindi ako ang magiging hari? Ngunit kahit na kinuha ko ang iyong buto ng ibong apoy, nakabalik pa rin ang iyong kapangyarihan. At nadiskubre ng ating mga magulang ang iyong pagkatao. Ikaw ang kumuha ng buto ng ibong apoy ko. Dahil sa'yo, nagdusa ako ng mahigit 20 taon. Tama. Kung hindi lang dahil kailangan ko pang mahigop ang buto at matagal pa bago ito matapos, pinatay na kita nun pa. Sebastian, papatayin kita. Sebastian, huwag mong sasaktan si Stella. Hindi ka palalampasin ng pamilyang Vergara. Kahit mamatay ako, ipaghihiganti ko siya. Kahit ang buto ng ibong apoy ni Stella Salvador at ang pagiging leader ng pamilyang Dimagmaliw ay magiging akin na, ang pamilyang Vergara ay para lang maliit na insekto sa akin. Hayop ka, aray mahal kong kapatid, kapag namatay ka na, iyakan pa kita at ipaghihiganti. Kuya ay mabuti sa iyo. Dapat kang magpasalamat sa akin sa halip. So, ibaba ang temperatura sa -50 degrees. Gagawin kong yelo ang aking kapatid at ang asawa niya para masilayan ko si Sir Sebastian. Stella Salvador, ang libing na ito sa yelo ay ituturing kong huling regalo ko sa iyo. Halika. Hindi pwede. Kailangan nating makahanap ng paraan para makalabas. Nakakandado mula sa labas ng pinto. Pinalapad na aloy ang mga pader. Walang bintana. Sa lakas natin ngayon, talagang walang paraan para makalabas. Ang mga bintanang ito, nagyelo na lahat at hindi rin sapat ang laki. Talagang hindi tayo makakalabas. Buwisit.
Ang kapangyarihan ko walang silbi. Stella, huwag mong sayangin ang lakas. Ginugulo lang tayo ni Sir Sebastian, kaya lalo tayong dapat kumalma. Makakahanap tayo ng paraan para makalabas. Hindi, kailangan talaga nating makahanap ng paraan. Para mabuhay kasama si Gulinji. Stella, Anong nangyari? Stella, tandaan mo, ano man ang mangyari, ikaw pa rin ang pinakamatatag kong pagpipilian. Dahil mahal kita. Gulinji, kailan ka nagkaroon ng nararamdaman para sa akin? Mula nang pumasok ka sa kwarto ko, ang bawat kilos mo ay nakapukaw na sa puso ko. Sa gabi ng kabilugan ng buwan, ang kapangyarihan ng ibong apoy at ang katawan ng banal na anino. Kapag nagtulungan ang yin at yang, ay makakalikha ng banal na kapangyarihan. Naintindihan ko na. Stella, ito. Gulinji, naniniwala ka ba sa akin? Oo. Kung gayon, makipagtulungan ka sa akin. Ililigtas kita sa imposibleng sitwasyon. Stella, anong oras na ba? Ikaw pa rin. Makinig ka. Gusto kong makipagduwal na pagsasanay sa'yo ngayon. Ikaw talaga. Bakit? Ayaw mo? O kaya naman? Sa lamig na ito, hindi ka na makakaya? Sino ang nagsabing hindi ako makakaya? Sa pagkakataong ito, ako naman ang magiging aktibo. Sir Sebastian, ang galing talaga ng ginawa mo kanina. Nalutas mo si Stella Salvador at nakuha mo pa ang Vergara family ng walang kontra. Huwag kang masyadong kampante sa sinasabi mo. Kalahati pa lang ang tagumpay natin ngayon. Ay, Tama. Ang kalahati pa nasa Dimagmaliw family. Pero huwag kayong mag-alala. Sinunod ko ang lahat ng utos ninyo at inayos ko na. mabuti. Sa tamang panahon, kayo na ang magiging pinuno ng Dimagmaliw at Vergara, walang katulad sa mundo at magiging pinakamayaman sa buong daigdig. Si Stella Salvador at si Gulinji lang naman ang mga tangang iyon. Sila lang ang karapat dapat maging batong tapakan ninyo. Kapag naagaw ko na ang negosyo ng Vergara family, ipagkakatiwala ko ito sa iyo. Ay, salamat po Sir Sebastian, salamat po Sir Sebastian. Hindi ba sinabi ni Han na nakita na niya ang anak nating si Stella? Bakit hindi pa siya dumarating? Huwag kang magmadali. Palaging maingat si Han sa kanyang ginagawa. Napakaswerte ng Dimagmaliw family dahil makakabalik na ang ating young master. Tama. May magpapatuloy na sa Dimagmaliw family at matatapos na rin ang matagal na problema ng head ng pamilya. Han. Nasaan si Stella? Pinatay ng asawa niyang si Gulinji, ang kapatid ko. Ipaliwanag mo ng maayos. Matagal nang may relasyon si Gulinji sa isa pang anak ng Sandoval family. Nalaman ito ng kapatid ko. Natakot siyang magalit ang Dimagmaliw family
Kaya pinatay niya ang kapatid ko. Hindi ko man lang nahanap ang kanyang bangkay. Hindi ko alam kung paano nagkaroon ng ganitong masamang tao ang aming Vergara family. Ngayong nawawala si Gulinsi, wala akong magawa kundi umuwi at sabihin ito sa inyo, nanay at tatay. Talagang si Gulinzi. Ang kapal ng mukha mong galawin ang anak ko. Hindi natin dapat patawarin si Gulinsi at ang Vergara family. Tama. Hindi natin ito palalampasin. Nanay, pakiusap. Ipahiram ninyo muna sa akin ang token ng pamilya. Ako si Sebastian Villa, nanunumpa. Naaakayin ko ang ating mga kamag-anak upang maghiganti para sa kapatid ko. Inay, dudurugin ko ang pamilyang Vergara para maghiganti para sa kapatid kong babae. Anak. Naiintindihan ko ang hangarin mo, anak. Pero may patakaran ang mga ninuno. Ang token ng pamilyang di magmaliw ay para lamang sa mga babae ang magmana. Kahit wala na si Stella, dapat humanap tayo ng karapat-dapat na babae mula sa malalayong kamag-anak para magmana. Putang inang patakarang ito ng mga ninuno. Buti na lang naalis ko na ang mga nakakasagabal na malalayong kamag-anak. Punong pamilya. Ngayon kakaunti na ang mga babae sa angkan. Wala talagang kayang humawak ng malaking responsibilidad. Mas mabuti pa na si Sir Sebastian ang magmana ng posisyon bilang punong pamilya para mapangalagaan ang saligan ng pamilyang di magmaliw. Oo. Punong pamilya. Tulad ng sabi nila, sa mga pambihirang panahon, kailangan ng pambihirang paraan. Mas mabuti pa na pansamantalang humawak ng posisyon si Sir Sebastian. Sa hinaharap, kapag may nahanap na tayong angkop na tagapagmana, saka na natin ipapasa ang karapatan, hindi pa huli ang lahat. Wala akong ibang hiling, inay. Gusto ko lang maghiganti para sa kapatid kong babae. Nakikiusap ako, inay. Tulungan mo ako. Panahon na para tapusin ang lahat sa pinakamalaki nating kaaway. Tara na. Tara na. Anay, hindi ko hahayaang hindi mapakali sa kanyang libingan ang kapatid kong babae. Stella Salvador, hindi siya dapat mamatay ng walang katarungan. Ang aming pamilyang di magmaliw ay hindi rin dapat mapahiya dahil dito. Pangulo ng pamilya, mangyaring isipin ang mas malaking larawan. Kung hindi tayo magsasagawa ng mabilis at malakas na aksyon laban sa pamilyang Vergara, baka masira ang daang taong reputasyon ng aming pamilyang di magmaliw at mawalan ng tatag ang pundasyon nito. Tama. Pangulo ng pamilya, sa ngayon sa pamilya, si Sir Sebastian lang ang may kakayahang humawak ng responsibilidad na ito. At siya rin ang tunay na kuya ng batang pangulo. Nararapat lang na pansamantalang ipagkatiwala sa kanya ang simbolo ng kapangyarihan. Upang harapin ang pamilyang Vergara, ito'y makatarungan at nararapat. Pangulong di magmaliw, hindi naman siguro dahil sa mga patakaran ng pamilya, ay hindi mo na ipaghihiganti ang sarili mong anak, di ba? Tama na. Ang paghihiganti para kay Stella ay hindi maaring hindi isagawa. Sebastian, ang pamilyang di magmaliw, ipinagkakatiwala ko na sa'yo. Nanay, tiyak na hindi ko ipapahiya ang tiwalang ito. Ipaghihiganti ko ang aking kapatid na babae at papagbayarin ng dugo ang pamilyang Vergara. Ang pamilyang di magmaliw, sa wakas ay akin na. Huwag kang magpakapal! Sino ang may lakas ng loob na magkagulo sa pamilyang di magmaliw? Lumabas ka? Narinig ko na ang butihing kuya ko ay kumakalat ng chismis na patay na ako. Kaya dumating ako para makisaya. Ito, si Stella. Dad? Mom? Nandito ako. Ay, okay lang basta nakauwi ka. Okay lang basta nakauwi ka. Ako at ang mom mo. Akala, hindi na kita makikita. Salamat sa Sebastian, siya ang nagligtas sa akin. Kung hindi, talagang hindi na kita makikita. Sir, ma'am. Ako ang asawa ni Stella Salvador. Ako si Sebastian Villa.
Pero sinabi ni Sebastian, para sa isang babae, muntik mong mapatay si Stella. May tao, nagpapanggap. Dad, Mom, huwag kayong maniwala sa kanya. Gumawa siya ng paraan para linlangin si Stella. Sir, mga elders, Sebastian Villa. Naglinlang sa bata, tiyak na sa Dimagmaliw family may masamang balak. Hanggang sa Di Magmaliw family. Grabe ang lakas ng loob mo. Mom, huwag kayong maniwala sa kanya. Kuya ko, hanggang kailan ka magpapanggap? Sister, huwag kang linlangin ni Sebastian pa. Sebastian, ikaw ang nagkulong sa akin at Stella sa freezer para patayin kami. Ang sinabi ni Sebastian, tama lahat. Imposible. Si Sebastian ang anak ko. Siya ang tunay na kuya ni Stella. Sa mga ito, may hindi kaya pagkalito. Lindsay Vergara, ang sama mo. Habang nadadala si Stella sa'yo, sinisisi mo ako. Sinisiraan mo ang relasyon namin magkapatid. Talagang ang tiwala ni Ina at Ama kay Sebastian, hindi sa ilang salita lamang ay madaling mawasak. Ang paghaharap ng diretso ay magdudulot lamang na lalong ipagtatanggol siya ni Ina at Ama. Kung gayon ang pekeng mukha ni Sebastian lubusang hahawanin. Ina, Ama, hindi na ako 3 taong bata. Sino ang tumutulong sa akin? Sino ang nananakit sa akin? Malinaw sa aking puso. Ina, para sa kaligtasan ni Stella, kailangang itong sigulin si agad na palayasin sa pamilyang Dimagmaliw. Stella Salvador ay nawalan na ng kapangyarihan, ang kapangyarihan ng tunay na Phoenix. Kapag napalayas na si Gulinji, gawing mag-isa at walang tulong si Stella, hindi ba't ako na ang mamamahala? Huwag mong isipin na dahil buhay kang nakabalik, makukuha mo na ang posisyon ko bilang pangulo ng pamilya. Tama si Sir Sebastian. Una, palayasin itong si Gulinchi, saka natin asikasuhin ang aming pamilyang Dimagmaliw ng mga gawaing bahay. Tama, si Sir Sebastian kay Stella ay tunay na tapat. Samantala itong si Gulinji upang makuha ang pamilyang Dimagmaliw, anong hindi niya gagawin? Sebastian, Rodrigo Vergara, kayong dalawa ay desperado na. Gulinchi, sa aming pamilyang Dimagmaliw, hindi pa oras para sa iyo. Isang dayuhan na magwala. Mga tauhan, dalhin ninyo siya, buhay man o patay. Kailan pa naging ganito kalakas si Gulinji? Kuya, natatakot ka ba na mailantad ang tunay mong pagkatao? Sir Sebastian, lahat yon ay para sa ikabubuti mo. Huwag kang magpaloko sa kanya. Stella, huwag kang maniwala sa isang panig lang ng kwento. Ma, si Lindsay ang palaging kumakalinga sa akin. Sa halip si Rodrigo Vergara na kasama ni Kuya ang muntik na pumatay sa akin. Sir Sebastian, ang mga Sandoval ang may pakana noon. Nadaya rin ako ng mga yon. Kaya hindi ko na malayan na naging kasabwat ako. Rodrigo Vergara, hindi ka talaga susuko hanggat hindi ka nakakakita ng kabaong ano. Ikaw, naglakas loob kang patay ng anak ko. Sir Sebastian. Sebastian, sabihin mo nga sa akin, bakit itong si Rodrigo Vergara dito sa Ilog City paulit-ulit na may balak akong patayin, tapos ikaw at itong Salarin ay naging magkakampi? Panginoon, maniwala po kayo sa akin. Naisahan lang po ako. Ang mga Sandoval, sila po ang nanloko sa akin. Biglang kasi ang pangyayari. Kaya hindi ko pa nasilip ang ginawa ni Rodrigo Vergara. Ano ba talaga ang ginawa niya? Matigas pa rin ang mukha mo, ha? Kung ganon, luluwagan ko ang nguso mo. Ito ay para sa pagiging walang puso at kaluluwa at sa pagbabalak na patayin ang sarili mong pamangkin. Ang sampal na ito ay para sa iyo sa pagiging walang puso't kalupitan at sa pagsisinungaling mo. Tigil na po, Gino. Tigil na po. Kung ayaw mong masaktan, magtapat ka na ng maayos. Kapag nagsinungaling ka pa ng isang beses, gagawin kong impyerno ang buhay mo. Awan niyo po, Gino. Magsalita ka. Sino ang nagtapon sa amin ni Rinzi sa malamig na silid? Matanda ka na. Ipagmakaawa mo naman ako. Sabihin mong tigilan na niya ako. Rodrigo Vergara, kasalanan mo ito. Kung ako ang humawak sa'yo, mas lalo kang maghihirap. Kapatid, kakagaling mo lang sa sugat, kailangan mong magpahinga. Ganito na lang, ipagkatiwala natin ang hayop na ito sa mga matatanda para litisin. Tama po si Sir Sebastian. Ang kalusugan mo po ang dapat unahin. Sebastian, hindi ganoon kagaling ang pag-arte mo. Ngayong araw na ito, kung hindi magsasabi ng totoo ang matandang ito, hindi ako titigil.
Anak, hayaan mong gawin ni Stella ang gusto niya. Siya ang pinuno at siya rin ang magiging susunod na pinuno ng pamilya. Nararapat lamang na magpakita siya ng tapang at determinasyon. Inay, Matanda, huling pagkakataon na ito ang ibibigay ko sa'yo. Kung hindi ka pa rin magsasabi ng totoo, dudurugin ko ang bawat buto sa katawan mo. Gagawin kitang hindi mabuhay ng maayos at hindi rin mamatay ng madali. Rodrigo Vergara, pag-isipan mong mabuti ang sasabihin mo. Kung hindi, ang aming pamilyang di magmaliw ay hindi palalampasin ang pamilya mo. Mang Badong, kaladkarin mo siya. Opo. Tara na. Ate, tingnan mo, naantala tayo ng matagal. Siguradong pagod ka na. Umuwi ka muna at magpahinga ng maayos. Ang bait-bait mo talaga, kuya. Siyempre, ikaw lang ang kapatid kong babae. Kung hindi kita aalagaan, sino pa? Oo, buti na lang naayos na ang hindi pagkakaunawaan. Stella, ikaw at si Lindsay, magpahinga muna kayo. Ngayong gabi, handa kami para sa inyo ng isang salo-salo bilang pagtanggap sa pamilya. Tama. Para kay Stella ay magkaroon ng marangal na pagbabalik sa angkan. Hindi muna. May iba ka pa bang sasabihin, ate? Ang hawak mo, kuya, ay ang token ng puno ng pamilyang di magmaliw, di ba? Ah, oo. Ito ay ibinigay na sa akin ni Ina kanina. Ako ang tagapagmana ng pamilyang di magmaliw at higit pa ang may sagradong katawan ng ibong apoy. Ang token ng pamilyang di magmaliw na ito, dapat ba talagang mapasa akin? Stella, ang token na ito ay pansamantalang ipinagkatiwala sa akin ni Mama para mga siwa. Kakakauwi mo lang. Wala ka pang alam sa lahat. Si Stella naman talaga ang magiging susunod na pinuno ng pamilyang di magmaliw. Nararapat lang na sa kanya ang token. Anong alam mo, isa kang dayuhan dito. Ang token ay konektado sa pundasyon ng aming pamilya. Hindi ito laruan. Stella, alam kong nasaktan ka, kakakauwi mo lang. Baka gusto mo munang magpahinga. Muna'y manatili ka muna dito sa bahay, kapatid. Ang token na ito, sa ibang pagkakataon ay ibabalik ko sa iyo. Tapos na. Sa harap ng ganap na kapangyarihan, anong silbi ng mga salita? Kapangyarihan ng ibong apoy. Pagpapalay ng pamilyang di magmaliw. Paano? Inagaw ko ang buto ng ibong apoy niya. Bakit nakabawi pa rin siya ng kapangyarihan? Mama, ipagkatiwala ninyo sa akin ang token. Makakasigurado kayo. Siyempre, makakasigurado ako. Sebastian, ibalik mo ang token kay Stella. Ibalik? Paano kung ayaw kong ibalik, Sebastian? Nasa akin na ang token. Bakit ko pa kailangang paiyakan ito ng putang ito? Sasabihin ko sa inyo, hinding-hindi ito mangyayari. Hala, hindi na nagpapanggap ang kapatid kong mahal. Dapat siniguruto kong patay na patay ka na bago ako umalis sa sumpa-sumpang freezer na iyon. Ano? Sebastian, ibigay mo sa akin ang token ng kusa. Mas giginhawa ka. Stella Salvador, mag-isip kang mabuti bago ka muling magsalita sa akin. Munting kapatid, Mama. Sebastian, huwag mong gagalawin ang bunso at si nanay kahit isang buhok man lang. Hindi kita patatawarin. Pakawalan mo si nanay at si Patricia. Kung hindi, papatayin kita! Stella Salvador, nang babanta ka pa sa akin? Kuya, ate, tulungan ninyo ako. Ano ba talaga ang gusto mo? Gusto kong magpakamatay kayong mag-asawa ngayon din bilang pagbabayad sala. Kung hindi, ipapatay ko si Lina at si Patricia dito mismo. Huwag mong gawin iyan. Anak, nilalabag mo ang utos ng ating mga ninuno. Kinalaban mo ang buong pamilya di magmaliw. Kapag namatay si Stella Salvador, ako na lang ang maaaring magmana sa pamilya di magmaliw. Anong utos-utos ng mga ninuno? Wawasakin ko lahat iyan. Rodrigo Vergara, pinaghirapan mong kunin ang kapangyarihan sa Vergara, isang hakbang na lang ang kulang. Alam mo na ang dapat mong gawin, di ba? Kapag namatay ang anak mo, ang pamilya Vergara ay mapapasa akin lamang.
Lina, noon, hinamak mo ako, iniwan mo ako at pinakasalan ng kapatid ko dahil lang siya ang magmamana sa pamilya Vergara, di ba? Sasabihin ko sa iyo, ngayon, kaya ko rin yon. Rodrigo, hindi kita hinamak kailanman. Noon ako ay inayos ng aking mga magulang para sa isang kasal, wala akong magawa. Lagi akong may pagkukulang sa'yo. Hindi. Nagsisinungaling ka. Kung mamamatay ako ngayon, para mawala ang matagal mo ng pagkapit at pagdaramdam, buong puso kong gagawin yon. Rodrigo Vergara, gawin mo na. Huwag! Totoo ang lahat ng sinabi mo. Sir Rodrigo, patayin mo na ako. Pabayaan mo na si Nalinje, nakikiusap ako sa'yo. Ma, huwag tiyo, huwag mong patayin ang nanay ko. Rodrigo Vergara, wala kang kwenta. Umalis ka. Ikaw pa nagtaksil ka sa akin. Rodrigo, bakit mo pinahirapan ang sarili mo? May utang na naman ako sa'yo. Shawan. Linji. Mushi. Ako ang may kasalanan sa inyo. Napakaraming bagay ang pinanghawakan ko sa buhay. Marami akong napalampas. Nagkamali ako. At saka, Stella, Rodrigo, Mga tauhan, dakpin ninyo sina Sebastian at Mang Badong at dalhin sa silid ng parusa para hintayin ang hatol. Sa ngalan ng puno ng pamilya, ipinahahayag ko, simula ngayon, ang aking anak na babae na si Stella Salvador, ang magiging bagong puno ng pamilya. Ngayong ako na ang namumuno sa pamilyang Di Magmaliw, may ilang bagay akong dapat linawin. Si Sebastian Villa ay nanakit ng kanyang sariling kapatid at winasak ang pundasyon ng ating pamilya. Mabagsik at tuso, hindi mapapatawad ang kanyang mga kasalanan. At ang mga sumunod sa kanya, ang mga naging kasabot niya, ay parehong paparusahan. Simula ngayon, imbestigahan ko ang lahat ng mga nakipagsabwatan kay Sebastian Villa. Ano man ang kanilang katayuan, ranggo o nakaraang kontribusyon, lahat ay haharap sa batas ng pamilya. Hindi ako magpapatawad. Ama ng pamilya, kaawanin niyo kami. Kami ay napilitan lang ni Sebastian, niyang hayop na yon. Napilitan lang talaga kami. Kung alam lang namin, hindi na sana namin ginawa. Ate, ang galing-galing mo talaga. Ano, hindi mo na ako tatawaging bilanggong pampagawaan? Iniligtas mo ang kuya ko at pati kami ni Mama. Ikaw na ang tagapagligtas ng aming pamilya ngayon. Pasensya na ate, kasalanan ko ang lahat noon. Ama ka na ng pamilya ngayon, huwag mo na sanang pansinin ang mga kalokohan ko. Mama, ang mga huling gawain para kay Rodrigo Vergara, ako at si Lenz ang bahala. Ang mahalaga ay ingatan ninyo ang inyong kalusugan. Stella, nakikita ko na nakita mo na ang iyong tunay na mga magulang at nakuha mo pa ang posisyon bilang ama ng pamilya. Talagang ikinagagalak ko yan para sa'yo. Stella, nakikita kong pinoprotektahan ka ni Lenz at ang biyenan at hipag mo ay napakabait. Kami ng tatay mo panatag na ang loob. Biye at biyenan, huwag kayong mag-alala. Gagamitin ko ang natitira kong buhay para alagaan si Stella Salvador. Anong inisip mo? Nung bata ako, nakikitira lang ako. Pagkatapos napilitan akong pumasok sa bilangguan. At saka napagbintangan ako. Ilang beses na rin, muntik na mawala ang buhay ko. Pero kahit gaano kahirap, pinaniniwalaan ko na makakaraos ako.
Pinaniniwalaan ko na makakagawa ako ng sariling landas na para sa akin lang. Kahit na peke lang ang anak ng Sandoval family o tunay na leader ng Di Magmaliw family, hindi sapat ang mga ito para tukuyin ka. Stella, ikaw ay ikaw. Ang lakas mo, ang tibay na hindi sumusuko, ang nagdala sa iyo mula sa kadiliman at nagpapatuloy sa iyo sa landas ng kaliwanagan. Ginonggu, ang mga problema ng Di Magmaliw family ay naayos na. Ang Gu Corporation mo wala pa ring nag-aasikaso. Kaya nga bigyan mo muna ako ng katayuan. Magdaraos tayo ng isang malaking kasalan, ano? Pag-iisipan ko. Hoy, handang ibigay ko ang buong Gu Corporation bilang dowry para maging pinakamayaman sa mundo ang Di Magmaliw family. Napakageneroso. Oo nga. Dahil mahal kita. Mahal ko rin.